Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada, alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Naglabas ng pahayag si Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa kaugnay ng inilabas na resolusyon ng Korte Suprema hinggil sa Bangsamoro Autonomy Act No. 77 o ang Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025. Ayon kay Chief Minister Makakuwa, iginagalang nila ang desisyon ng Korte Suprema bilang huling tagapagpaliwanag ng batas. Nilinaw rin niya na ang temporary restraining order na inilabas ng SC ay hindi nangangahulugang otomatikong napawalang bisa ang BAA No. 77, kundi pansamantalang pinatitigil lamang ang implementasyon nito habang dinidinig ang mga petisyon. Dagdag pa rito, tiniyak ng Bangsamoro Government na magsusumite sila ng kanilang komento sa itinakdang panahon bilang pagsunod sa utos ng Korte Suprema. Kumpiyansa rin si Makakuwa na sa pamamagitan ng legal na proseso ay maipapahayag nila ang kanilang posisyon at mapapanatili ang mandatong ipinagkaloob sa kanila sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law. Kaugnay naman ng TRO na inilabas ng SC, sinuspinde ng Commission on Election ang mga paghahanda para sa BARM Parliamentary Elections na itinakda sa October 13, 2025. Opisyal nang sinimulan ang 3 araw na Tourism Summit sa Bangsamoro sa pangunguna ng Minister of Trade, Investments and Tourism na magtatagal mula September 16 hanggang September 18, 2025. Gaganapin ito sa KCC Convention Center, Cotabato City. Ang detalye sa report na ito. Sa temang Warm Rising Heritage to Horizon, formal nang binuksan ang 3-day Tourism Summit 2025 sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dinaluhan ito ng mga VIP guests, mapalokal man, national at international, key officials mula sa iba't ibang ministries, offices at agencies ng Bangsamoro Government, local government units at mga exhibitors at entrepreneurs na bahagi ng Heritage Pavilion. Panauhing pandangal si Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco kung saan kanyang pinuri ang liderato ng BARM government dahil sa pagpapalaganap at pagpapausbong ng turismo sa rehiyon. I commend the leadership of BARM and the Ministry of Trade, Investments and Tourism for launching the Bangsamoro Tourism Development Plan, a roadmap that aligns BARM's aspirations with our very own National Tourism Development Plan, ensuring that the development across provinces, cities, and municipalities is one that is inclusive, sustainable, and deeply rooted in cultural pride. Layunin ng summit na ito na opisyal na ilunsad ang Bangsamoro Tourism Development Plan 2024 to 2033 na nakatuon hindi lamang sa pagpapalakas ng turismo kundi pati na rin sa pagtataguyod ng pangmatagalang kapayapaan at napapanatiling pag-unlad sa ekonomiya ng rehiyon. Ang BTDPA inaasahang magbibigay daan sa mas maraming trabaho, oportunidad sa negosyo at mas binalawak na ugnayan ng mga komunidad sa pamamagitan ng pagpapakilala sa mayamang kasaysayan, kultura at likas na yaman ng Bangsamoro. Peace is not simply the absence of conflict. True peace is the presence of opportunity. It is a job for our graduates. It is sustainable income for our farmers and leaders. It is a thriving enterprises for our entrepreneurs. Tourism creates these opportunities. As what Secretary Frasco told us this morning, it is building not from the top down, but from the ground up, making every Bangsamoro a stakeholder in preserving the peace we have fought so hard to achieve. Development, too, is not just about infrastructure. A road is not just a road. It is a path for visitors to experience our culture and for our products to reach markets. An airport is not just a concrete tarmac. It is a gateway to dialogue, to investment, and to understanding. Isa sa highlight ng kasalukuyang BARM Tourism Summit ay ang pagbubukas ng Heritage Pavilion na nagsilbing plataforma para sa iba't ibang entrepreneurs at exhibitors na ipakita at ipamalas ang kanilang sariling mga produkto
na may bahid ng kanilang mayamang kultura at pamana. Tampok sa naturang exhibit ang iba't ibang travel agencies, hotels, mga entrepreneurs at artists na nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng bansa na nakilahok sa pagpapalaganap ng kasaysayan at turismo sa rehiyon ng Bangsamoro. Komendasyon at kagalakan naman ang laman ng mensahe ng mga kalahok sa kauna-unahang BARM Tourism Summit. Actually, I check everyone. Ang ganda ng place, and then our government really put effort on this first summit. And I really appreciate it kasi I can see our culture being shown to the guests and our clients. They're amazed and it warms my heart, really. So I am so happy. I am very, very happy na may ganitong program. First ever BARM Tourism Summit, which is sana, I'm hoping na yearly na ito kasi marami po talaga tayong maipagmamayabang na mga artisans, mga produkto na talagang BARM region natatak. Ngayong araw, inaasahan ang pagkakaroon ng 2 plenary sessions na may pamagat na From Heritage to Halal, Positioning BARM's Identity for the Global Stage at Peace Through Tourism, Pathways to Inclusion and Shared Prosperity, habang session tungkol sa ecotourism and regenerated journey naman ang laman ng talakayan para sa huling araw. Carmina Camid, BIO News. Isinagawa ng Minister of Science and Technology ang isang oath-taking ceremony kanina para sa bagong batch ng mga scholars at programa ng merit. Alamin ang detalye sa report ni Farhana Cabalo. Sa pag-asa ng mas magandang kinabukasan para sa Bangsamoro, formal nang nanumpa ngayong araw mga bagong scholars na kabilang sa ika-6 na batch ng base grantees at ika-4 na batch ng base merit grantees. Bukod sa tulong pinansyal, inaasahan din na magsisilbi silang mga huwaran sa pagiging masipag at dedikado sa pag-aaral na siyang pundasyon para sa mas maliwanag na hinaharap ng BARMM. Sa pangunguna ni MOST Minister Bay Mangelen Mantawil, binigyang diin niya ang kahalagahan ng agham at teknolohiya sa pagpapaunlad ng rehiyon at inihikayat ang mga bagong scholars na maging mahusay sa kanilang mga napiling larangan. Ang Ministry of Science and Technology ay daan lamang upang maiparating ang tulong ng pamahalaan. Ang tunay na pumili kung sino ang karapat-dapat ay ang masusing proseso ng pagpili at ang iyong sariling pagsusumikap. We live in an age when science and technology and innovation can transform lives faster than ever. Kaya dito sa Bangsamoro, hindi tayo papahuli. With every experiment you conduct, every innovation you create, you are lighting the path for others. Hinihikayat din niya ang mga scholars na gamitin ang kanilang kaalaman sa husay sa science para makabuo ng mga solusyon sa mga hamong kinakaharap ng rehiyon. Dream big, work hard, and stay rooted in your values. Huwag kayong matakot magsanay at maglikha. Huwag kayong matakot mag-excel. Your success is not just your own. It will echo in the classrooms, the laboratories, the markets, and the barangays. In Cotabato City, in Maguindano del Norte, Maguindano del Sur, SGA, at higit sa lahat sa buong rehiyon ng Bangsamoro. Ipinagmamalaki kayo ng inyong pamilya at ipinagmamalaki kayo ng buong Bangsamoro. Let's make this moment the beginning of a journey where breakthroughs become blessings and where every new idea becomes a bridge to peace and prosperity. Congratulations to all our grantees. Ang matagumpay na seremonya ay nagpapakita ng matibay na commitment ng gobyerno ng Bangsamoro na mamuhunan sa edukasyon at bumuo ng mga susunod na henerasyon na mga eksperto sa agham at teknolohiya. Sa tulong ng mga programang ito, inaasahang mas magiging matatag at handa ang Bangsamoro Autonomous Region na harapin ang mga hamon sa inaharap sa pamamagitan ng kaalaman at inobasyon. Farhana Cabalo, BIO News. Matagumpay ang proseso ng pag-turnover ng local government unit ng Isulan sa Ministry of Social Services and Development sa 43 na mga badyaw sa kanilang bayan nitong September 15, 2025.
Ayon sa Isulan LGU, lumabag ang grupo sa ordinansa ng bayan na nagbabawal sa pamamalimos at napag-alaman din na ang nasabing grupo ay galing sa Sulu upang maghanap buhay. Agad namang binigyan ng MSSD ang grupo ng batayang tulong gaya ng pagkain at transportasyon. Ang grupo ay pansamantalang dinala sa Processing Center for Displaced Persons sa Zamboanga City at ihahatid ng MSSD Zamboanga sa Seaport. Ayon sa MSSD Zamboanga Satellite Office, sasalubungin ang mga badyaw ng MSSD Sulu team pagdating sa Sulu. Agad namang aasikasuhin ng MSSD Sulu ang family tracing upang masigurong makabalik sila sa kani-kanilang pamilya. Sasailalim din sila sa counseling upang matiyak na maayos ang kanilang kalagayan at maunawaan ang proseso ng kanilang repatriation. Sa pakikipagtulungan ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs sa pamamagitan ng Ancestral Domain Division at United Nations Development Program, isinagawa ang isang site visitation sa Barangay Bantec, UP, Maguindano del Norte, kalakip ng isang courtesy call sa pamahalaang lokal ng nasabing bayan. Layunin ng pagbisita na ipakilala ang proyektong pinamagatang Promoting Human Security through Community Development and Livelihood Initiatives in the Bangsamoro Region o Project CEDAR na isang 3 taong inisyatiba na ipinapatupad ng UNDP na may suporta sa pondo mula sa Japan government. Nilalayo ng proyekto na paigtingin ang seguridad ng mamamayan at suportahan ang proseso ng kapayapaan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kabilang sa mga target na benepisyaryo ng programa ang tribong Teduray na matatagpuan sa mga liblib na barangay ng UP tulad ng Bantec, Refao, Renti at Ranao, Midafa. Mainit namang tinanggap ng alkalde ang grupo at nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat dahil napili ang kanilang bayan bilang bahagi ng proyekto na isang malaking tulong para sa mga katutubong Teduray na naninirahan sa mga liblib na lugar. Nagkaisa ang mga kawani ng gobyerno ng Bangsamoro na magtanim ng 1,200 Nara seedlings sa Barangay Katema noong Martes bilang bahagi ng ika-125 Philippine Civil Service Anniversary. Pinangunahan ng Civil Service Commission BARMM at ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy ang naturang aktibidad na saang paraan na pagbibigay balik sa kalikasan para sa mga biyayang tulad ng malinis na hangin. Dagdag pa ni Menre Minister Ahmad Brahim, ang pagtatanim ng puno ay isa sa pinakasimpleng tugon sa mga epekto ng sakuna. Bilang suporta, nag-abot din ang Menre ng 15 na basurahan kay Gindolongan Mayor Dato Guidzali Midtimbang na nagpasalamat sa proyekto. Ang buong buwan na pagdiriwang ng PCSA ay sinimula noong September 7 sa isang fun run sa Cotabato City at sinundan pa ng iba pang aktibidad tulad ng job fair, bloodletting at coastal clean-up drive. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa iilang bahagi ng bansa ang mga localized thunderstorms. Ayon sa Pag-asa, magdadala ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng Mindanao. Ipinag-iingat naman ang lahat sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at BARM Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng BARM Ready at BARM Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng BARM Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.